Guys, paalala at babala ito sa lahat ng mga OFW na oongat na may magaganap na pagbabago na papalitan na ang UEC ng OFW Travel Pass. Pero ito ay under pilot testing pa lang. Dahil may isang OFW ang nagbigay ng tips base sa kanyang karanasan sa OFW Travel Pass. Dahil nga meron siya OFW Travel Pass, ang akala niya ay hindi na kailangan ng UEC or okay lang na kahit hindi na kumuha ng UEC. Pero pagharap niya sa immigration sa NAIA, ay hinanapan pa rin siya ng UEC. Ang siste ay pumunta siya sa POA desk sa taas para kumuha ng UEC or magpaprint ng kanyang UEC exemption. At buti ay nakakuha naman siya agad ng kanyang UEC. At buti din daw na hindi mahaba ang pila sa immigration, hindi kagaya dati. Dahil ngayon guys, ang pila sa immigration ng mga OFW ay hiwalay na sa pila ng mga hindi OFW sa NAIA Terminal 3. Hindi kagaya noon na halo-halo, kaya mas tumatagal ang pila ng mga OFW. So inuulit natin guys na ang OFW Travel Pass ay hindi pa perpekto at hindi pa maayos ang sistema sa ngayon. Dahil under pilot test run pa lang ito. Dahil kahit okay naman ang lahat ng record mo sa iyong PAPSBAM account at lahat ng impormasyon mo ay okay naman sa UEC mo, pero minsan pagdating sa OFW Travel Pass, marami nagbabahagi na may mali sa pangalan, mali sa birth date, mali sa passport number, at mali din ang nakalagay na expiration ng kanilang kontrata. At kahit pa nga guys, tama lahat ang nakalagay sa inyong OFW Travel Pass, wag pa rin kayo magpakumpiyansa, kailangan nyo pa rin kumuha ng UEC. Dahil yan pa rin ang madalas na hinahanap sa immigration para maiwasan nyo rin ang abala sa airport gaya sa nangyari sa isa nating kababayan. So, ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga OFW ay eto pa rin guys. So, eto ang mga requirements sa mga uuwi sa Pilipinas na mga OFW para sa kanilang bakasyon. Number 1, ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport, at ang inyong ticket. At meron pang karagdagang Polo verified contract para sa mga OFW na may mga employment changes. Kagaya sa mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa kanilang passport, visa at kontrata, at yung mga OFW na galing sa visit visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyong pa-verify sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa POA sa Pilipinas. Ngunit sa mga dati nang nakapag-verify ng kontrata at uuwi muli babalik sa parehong employer at walang employment changes, hindi na required ang panibagong Polo verified contract dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption online. Pero kung hindi naman kayo marunong online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office or DMW office na ngayon at pwede kayong magpaprint ng UEC exemption sa kanila. Basta guys, kahit exempted na kayo sa UEC at hindi na kailangan ng panibagong Polo verified contract, ay lagi nyong dadalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas ang inyong lumang contract verification kagaya nito. At ang bago nyong printed na kontrata galing sa inyong employer. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration, pero just in case lang, hanapin ito sa immigration kahit may dala kayong UEC exemption. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na, at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so ang kailangan mo na lang OEC exemption. Yung yung makuha mo online na lang. Yes. Same company, same job, lahat Yes. same. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC exemption na online, kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OEC. Kasi yung iba sir na misinterpret kasi nila na pag sinabing exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so Online. Online lang na yung proseso mo. Yun. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan, at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung
petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Salamat. Sa mga manggagaling naman sa Saudi Arabia, kailangan nyo ng exit re-entry visa kapag babalik pa kayo sa inyong employer. Pero dito sa United Arab Emirates ay wala naman tinatawag na exit re-entry visa. Sa mga OFW naman na mag-for good na, ang kailangan nyo pa uwi sa Pilipinas ay e-travel arrival card registration, passport, ticket at final exit visa. Dito naman sa UAE ay hindi naman final exit visa ang tawag, kundi cancellation paper or visa cancellation. Sa ibang bansa naman ay release paper ang tawag dito. So yan ang mga requirements sa mga pauwi sa Pilipinas. Ito naman ang mga requirements kapag pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong UEC. Number 3, ang inyong visa. Dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang Emirates ID na natin. So, ang Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At ang lagi natin pinapaalala, number 6, ay ang inyong OWA membership. Guys, inuulit natin na hindi naman hinahanap sa immigration ang OWA membership. Pero dapat lagi tayo nagre-renew nito kada 2 taon. Dahil insurance nating mga OFW ang ating OWA membership habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. At mapapakinabangan ito ng ating pamilya just in case man may mangyari sa isang OFW. OWA coverage po natin? Yes. Okay. Your Honor, Madam Chair, una po sa lahat, ang membership contribution po ng OWA ay $25 since 1982 po. Hindi po na iba ito. Ngayon po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat. Sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000. Natural death, 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA membership.